Alright, hello, good morning again sa buong Pilipinas dyan and of course around the world. Sawadee Kap, Kapkum Kap. This is Bunja and welcome to Bunja Gaming. So pag-uusapan natin po ngayon guys is building your Archmage one step at a time. Of course, hindi pa tayo Archmage pero darating tayo doon. So ano ba yung class na pinili ni Bunja? So ang pinili ko po rito ay Professor. So nag-start tayo as a witch here. This is an initial class. Start tayo dito. Ang wields a staff to deal elemental damage. It's range class that uses magic. Okay, so dito tayo mag-start lahat. Parang novice to, no, di ba? And then meron dalawang pwedeng pagpilian dito. Yung isa is scholar. Ito yung parang healer sa mga ibang MMORPG. So ang pinili ko naman is professor. Ito naman yung mga mage. Ito yung nagdi-deal ng mga powerful magic. This class neutralize targets by freezing them. Diba? Parang meron tayong frost diver na tinatawag sa Ragnarok. Yan. So, pero syempre of course, pag professor ka, wala ka pang ganun, di ba? Dito tayo sa Archmage. Ayan na siya, yung Archmage. Grabe oh. Grabe yung ganda, no? Okay, so magbi-build tayo nito. So, professor. So, ulitin natin yan. Ano ba yung kailangan nating i-build dito? Number one, guys, is yung ating weapon set. Okay, yung mga weapon set, yung mga armor set natin. So sabi ko nga sa inyo, ako konti lang naman yung tinap up ko rito. Hindi ako ganun tulad ng mga ibang whalers. So nag-start lang tayo rito ng ng pagbi-build ng character. So pinakamaganda rin kasi rito sa ganitong laro, guys, is isipin nyo, enjoyin nyo lang yung laro. Huwag kayong masyado makipag-compete sa ibang player na eto naka 100k na yung growth rate, dapat 100k growth rate na rin ako. No, kasi hindi nyo alam kung magkano yung nilabas nila, kung ilang time na ba yung ininvest nila rito. So tayo, nag-enjoy lang tayo rito. Ito, papakita ko lang po sa inyo. Ito yung una nating mabibuild dito. Unahin nyo po yung 7 Nightcrow Staff. Okay, Nightcrow Staff. May plus 7 yan. Automatic kasi plus 7 safe po yan. Okay, so yung iba, guys, yung ginagawa ng una, yung iba, pwede natin siyang gawin dito. Ayan, so ang kailangan lang dito is 10 Morions, 15 Papyrus, 200 leather, and then metal fragment, and then gold. Para sa akin, suggest ko i-build nyo na lang siya o i-craft nyo na lang siya, mas mag-enjoy kayo kasi lahat po yan ng mga nandito pwede nyo siyang i-craft. Okay, so unti-unti nyo siyang i-craft, then i-plus 7 nyo, i-save nyo muna po. Pero sabihin na lang natin medyo gusto nyo high risk, example gusto nyo i-plus 9 siya, diba nakita nyo madadagdagan pa siya ng ACC tsaka yung basic damage nya. Okay, so ito yung una na pag-build natin dito. And then yung sunod natin is yung mga rings and necklace and belt. So ako, mapansin nyo po rito, isa lang yung dalawa lang yung blue ko rito, isang earrings tsaka isang belt. Bakit belt yung pinili ko? Okay, kasi para sa akin opinion ko lang to, ang mage kasi sobrang lambot, guys. Ilang beses ako nakipag PVP sa ibang server, talagang patay agad. Alam mo yung patay ka talaga diha. So, maski ang boss, dun din ako nahirapan. Nahirapan ako sa mga boss. So, nakita ko tong damage reduction sa belt. Ito yung kinuha ko. Tsaka yung max weight. Kasi puro pats ako eh. So, lagi ako nagpa-pats. So, kailangan ko mas malaki yung weight limit ko. Kaya ito yung inuna ko. Adventurer's belt. Tapos, sa earrings. Bakit naman sa earrings? Hindi sa dito sa ring. Kasi sa ring, may nakita ko ditong crit plus 2 and ACC plus 5, yung Ruby Light bound. Yung Ruby Light earrings natin. So, pwede na sa akin yan. Okay, tapos yung iba, i-build pa natin yan unti-unti. I-build pa natin yan unti-unti. And then, etong Holy Relic bound, may nakikita ko, may nakapag plus 9 na. Ito, maganda lang dito sa larong to. Kasi ito, mabibili mo siya every single day. Kaya bumili kayo once na naglalaro na kayo ng Nightcrows, every single day bumili kayo ng Holy Relic. Tapos yung pang-plus ng mga relics nyo, yung mga ganito, artifacts, bumili rin kayo nun. Kasi maganda siya, tingnan nyo yung pinaka niya, kung ma-plus 9 nyo, or sabi natin plus 12, ang laking tulong sa ACC niyan. Magkakaroon pa kayo ng crit
tapos damage resistance. Of course, nakita ko pinakamataas pa lang ata is plus 9 or plus 10. Ayan yung nakita ko. Ang gagaling, ang lalakas ng loob nila, no? So ako hanggang plus 3, bakit? Laging basag kasi. Nakakabuisit ka, laging basag. Okay, tapos of course, etong isang to, nabibili rin nito sa shop. Every single day din, bumili rin kayo nito. Mahalaga rin po ito. Dito naman, ang target nyo rito, plus 5 kasi magkakaroon kayo ng PvE bonus damage. So sa akin, bakit nga plus 3 pa lang? Kasi nga lagi rin po ako nababasagan. So nag-iipon lang ako. Papakita ko sa inyo iniipon ko ha. Ayan, nag-iipon na ako ngayon dito. So papaabutin ko siya kahit mga tag-7. Then try natin mag plus 5 dito. And then itong Philosopher's Jewel, ito maganda sana to sa ano no, sa mga cleric. Kasi meron siyang healing power regen. Pero of course, pwede na rin sa atin yan. May MP cost reduction rate tayo dyan na makukuha. So plus 5 din siya, may lalabas yan. Ayan. Elometic Curse, ito yung makukuha pag nasa Masarta Cave Dungeon 4 na kayo. Makakuha kayo yan. And then of course, the Great Mage Runes Bound. Dito, nakachamba ako rito guys. Dalawa lang yung ganito ko. Ba sunod-sunod yung nag-plus siya. Nakakatuwa. Kaya parang para sa akin ay okay na okay siya. Teka lang, may pumapatay sa akin. Ba't naman ina-atake ako nung lintik na yun? Grabe naman yun. Magkaka-server kami. Wow, wow, wow. Naman ako inatake nun. Sorry. Okay. No problem. No problem. Alright. So, balik tayo. Grabe no. Dito kasi sa Basarta Cave 4, talagang medyo lahat neutral na yung ano mo. Kasi syempre hindi ka na agad mapapatay, hindi mo rin agad sila mapapatay, mag-uubusan lang kayo ng pots, and then in the end, pag mamamatay ka na, TP ka, sayang lang, diba? Parang ano, okay. Balik tayo doon. Basta na ba yan? Pinag-usapan natin dito. Ayan. So, sunod ay ito. Ayan. Talisman. Ito yung isa sa mga binili ko nung nag-top up ako. Nakakuha ko agad ng mga almost 100 plus ata yon na talisman. Hindi, 50 plus pala na mga talisman tsaka feather brooch. Kaso lang, minalas lang ako dito hanggang plus 6 lang ako. Kasi dito, ang kailangan mo plus 7 para lumabas tong isang to. Pero, okay nga, sabi ko nga sa inyo, let's enjoy lang yung laro. Tuloy-tuloy lang yan. Kasi ang bigay ng ACC rito ay plus 3 lagi. Oh. Nakita nyo, plus 12, plus 3. Ayan, no? Plus 6, plus 12, plus 15. Bali, plus 3 agad siya. Tapos, ang madadagdag pa yung cooldown reduction rate. Mas mabilis yung cooldown ng mga skill nyo. Dito naman, plus 7 mo, def and damage reduction. Tsaka yung MP cost. So, kailangan nyo rito dalawa plus 7. Okay. Sunod natin is yung collectibles natin. So, ang collectibles ko, sabi ko nga, nag-start pa lang ako rito. Nasa 14.89% pa lang ako rito, guys. So, ano yung inuna ko rito? Lahat ng MP, pwede nyo kunin yung MP regen dito. MP regen. Yan, MP regen. Inuna ko yung MP regen. Yung iba nga, hindi pa tapos. So, karamihan ng MP regen, kinuha ko na. Yan, Avilus Crystal. Yan, MP regen. Kasi ang mage more on talaga sa skill siya. Nakita nyo, hindi naman naubusan ng MP to. Pero once inano ko tong pyro, nagagamit ko lang siya for around 30 minutes. Then after 30 minutes, talagang ubos na yung ano niya, yung mana niya. Yan, okay. So, balik tayo sa collectibles. Unahin nyo, MP regen. And then, basic damage, yung magic damage. Siyempre kung ano nandirito, kung kaya nyo lahat, kunin nyo. Pero yung of course, huwag kayo magkakamali ha. Baka minsan maklik nyo tong melee. Melee dual damage, wala tayong dagdag dyan. Pati yung melee ACC, wala tayong dagdag sa mga yan. So kunin nyo lang yung mga range and magic. Yan. PBE bonus damage, yan. Pwede nyo rin kunin yan. Okay. Ano pa ba? So, buffs. Okay, buffs naman tayo. Pagdating naman sa buffs, pwede tayong mag potion dito. Ito, Drought of Antagonism, PBE bonus damage plus 15. So, kailangan mo dyan 3 compound regen. Pero kung kaya mong kunin to lahat, itong Drought of Fury, Drought of Overcoming, tsaka to, pwede yan.
Ayos yan, lahat yan. Pero ako ito lang kinukuha ko kasi ang hirap din makakuha nito eh. So hindi ko naman siya binibili, hinahunt ko lang siya. Alright, ano pa bang sunod? And then sa skills, guys, sa skills kompletuhin nyo siya. Ito sa akin almost kompleto na. May nagtanong sa akin nung isang araw, ano bang uunahin ko? Kung spell delage ba or pyro explosion. Para sa akin guys, unahin yung spell delage kasi nga pag ako kasi inuna ko yung pyro, so nagkaroon ako ng problem noon. 9 million kasi to eh. Lagi nauubos nga yung mana nung kinuha ko yung pyro agad. Wala spell delage kasi buff to. Yan, skill damage 20, skill speed 5%. At least pag kinuha nyo to, hindi na agad kayo maubusan ng mana. Tuloy-tuloy lalakas pa yung mga skill nyo. Then pyro, and then yung sunod nyo is meron ditong isa yung saan nga ba yun? Sa dito. Hanapin natin yung Bastion, Tenacity. Yan, ito. Concentrated spell. Black Pierce 5%. Yan. Makuha natin yan. Alright. So, yun yung mga basic lang naman. Talagang sobrang basic lang. Enjoy nyo lang. Pero yung collection nyo, para sa ano rin, nakakapagbenta naman kayo ng mga collectibles nyo. Makita nyo, may mga mura dyan guys. Sabi ko nga sa inyo. Pakita ko sa inyo yung mga mura lang ha. Wala. Paano ba makita yung mga gapit na? Okay. Filter. Sabihin natin basic damage. Okay. Okay. Hindi pa. Sorry guys, hindi ko masyado alam yung pa. Pero example ito. Itong wild raspberry, 2 diamonds lang siya. So kapag binili mo na siya, almost 160 lang siya. Kompleto mo na to. Itong gold blend pouch, 0.5 lang oh. Pwede nyo nang kunin yan. Magkakaroon kayo ng HP, potion regen dyan, tsaka basic damage pag nakompleto nyo yung 4. Hindi ko pa binibili to kasi medyo mahal pa. Ito pwede na nating bilhin. Anong kasunod nito? Kasi may damage reduction siya. Kaso lang 4.33 pa eh. Sabi ko sa'yo na medyo namamahalan pa ako sa iba eh. Hinihintay ko pa siyang magkaroon ng bagsak presyo. Alright. Tapos sa gear, ayan, lahat to craftable to guys. Craftable yan. Ipa-plus 3 mo lang, magkakaroon kang basic damage. Kaso lang ako kasi nag-iipon po ako para sa susunod kong gagawin ay yung ring. Yan, kasi meron siyang bonus PvE damage, tsaka tataas konti yung aking accessories. ACC, yung accuracy ko. Yan. So ganun lang, so collectibles. So itong video na to parang parang napaka-basic na pero yun lang, unahin niyo yun guys. Sana nakatulong ako. Keep on grinding, grind. Kanina ako lang mag-isa rito sa Masarta. Ang dami na namin. Ayan yung mga guild na ganyan, no? Nakita niyo sila, oh. Sama-sama sila. I mean, nakakatuwa lang. Kompleto sila. Baka magkakasama na rin to sa party dungeon. Ayan. So, kung sa mga gusto makasama ako dito server na to, C202 Bishop. Ayan. Tapos ang guild ko po ay isa sa mga pinakamaalat na guild. Pinakamaalat na guild dito. Salty Crows ang pangalan. Ayan. See you. Kontakin nyo lang po ako kung gusto nyo makalaro ako. And then, let's go. Thank you guys.